Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-unleash nitong si Veldora ng kanyang fertile paradox kung saan nasakop ang napakalaking area. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Nagulat ang lahat ng naandito dahil sa nakita nilang dark-colored na rainbow. Basically, para itong isang malaking darkness na bumalot sa may buong land. Maging itong si Ruminas ay kinabahan ng sobra kasi napansin niya na wala siyang kayang gawin na kahit na ano sa may dark rainbow colored na ito. Kung baga, kung kalaban na nag-cast nito ay wala na, tapos na sila. Buti na lang at si Veldora nga itong caster nito. Then biglang gumana pakiramdam nitong si Ruminas nung kinapitan niya itong barrier kasi itong inikas pala nitong si Veldora hindi destructive kundi meron itong healing power, the opposite of destruction, na nagpo-promote ng growth and recovery sa mga nababalutan nito. Kaya walang rason itong mga nandito para i-resist ito nangyayari. Kaya lahat ng nandito, pati na rin ang mga subordinates nitong si Daggerwell nakatulog dahil sa healing power ng fertile paradox. After that, biglang tumubo ang mga halaman sa may paligid. Hindi lang pala tao ang apektado nito, pati environment mismo nag-heal sa kanya. Dahil sa atake na ito nitong si Veldora, na-release niya na ang Ashura nitong si Daggerwell. Kaya once again, 3 different beings na uli itong sila Daggerwell, Fen at Glazord. Galit itong si Fen sa may nangyari. Okay naman itong si Glazord at kalmado rin itong si Daggerwell. Tapos nagsalita ito na mukhang binago daw nitong si Veldora ang environment gamit ang kanyang mga seedlings. Nagreply naman itong si Veldora na ito daw pinag-experimentan niya nung una bago niya na-reach itong ganitong stage. Ngayon nakabaon pala sa isang malaking puno itong katawan nitong tatlong to. Pero hindi lang isang normal na puno ito. Ito merong seal na kasama. Then ipiniliwanag sa kanila nitong si Veldora na meron daw palang dalawang states ang mga magicules. Ang una ang violent and piercing state na ginagamit for attacks. At ang ikalawa naman ang non-aggressive, stable and calm. Ang dahilan daw pala kung bakit napaka-harsh ng Desert of Death kasi ito ay na-exposed sa may aggressive na magicules. Kaya ang kailangan lang nilang gawin dito ang stabilize ang aggressive magicules na nandito. Kasi once na na-stabilize na nga itong aggressive magicules nito, kaya rin daw na maging kasing ganda nitong Desert of Death ng Great Forest of Jura. Pero imposible para kay Daggerwell na gawin yon o maging para sa ibang mga Demon Lords. Maging itong si Ruminas na merong mystical powers hindi rin yun kaya. Hindi kaya ni Ruminas na ma-neutralize ang level of tyranny ng magicules nitong si Milim. Isa talaga ito sa mga malaking problema kung bakit palagi rin nagkakagera itong Roberius at ang Darmagina. Kasi nga kinukulang itong Darmagina ng resources dahil hindi fertile itong kanilang land to produce enough food for their citizens. So nafo-force itong mga Titans na sakupin itong Roberius para sa kanilang survival. At sinolve nga itong problema na ito nitong si Veldora. Nagsalita itong si Veldora dito na ang kanyang fertile paradox daw not necessarily an attack kasi nagbibigay daw itong move na ito ng kanyang blessing sa mga nasasakupan nitong land. Ini-harmonize daw niya ang mga disordered magicules na bumabalot dito at ini-encourage ang pag-grow ng life gamit yung mga nang disturb sa may nature para maibalik itong land na ito to its normal state and former state of fertility. Nagulat itong si Daggerwell kasi capable pala ng ganun na atake itong si Veldora. Ang pagkakakilala niya kasi dito puro rampage lang ito. Isa itong dragon na palagi nagkakos ng destruction. Pero ngayon growth ang pinopromote nito sa kanilang land. Tapos biglang nag-add ng info itong si Veldora dito na by the way itong mga katawan daw nitong sila Daggerwell ang ginamit niyang fuel para sa may growth nitong kanilang land. Ito daw ang source of energy ngayon kung bakit tumutubo itong mga halaman. Ginagamit daw nitong si Veldora ang abundant energy nitong si Daggerwell at inisil niya daw ito para hindi ito makagalaw. Wala daw ibang kaya mag-release nitong seal na inikas niya maliban sa kanya lang. Siya lang ang kayang mag-release nitong kanyang powers. Basically, pinaparatingan itong si Veldora dito na kahit anong gawin itong si Daggerwell ngayon hindi niya dito magagawang makatakas. Confident na
confident dito itong si Veldora. Nagreply naman itong si Daggerwell sa kanya na oo nga daw, ramdam niya nga daw na hindi niya dito kayang tumakas. Tapos tumawa itong si Veldora at tumawa rin itong si Daggerwell ngayon. Then nagsalita uli itong si Veldora sa kanya na wag daw mag-alala itong si Daggerwell kasi once natapos na daw itong war na ito, papakawalan niya rin naman daw itong sila Daggerwell dito. Kasi by that time daw, na-restore na into its fertile state itong Darmagenia at dahil daw doon, wala nang dahilan itong sila Daggerwell para hamunin pa itong sila Ruminas ng gera. In a few decades daw by the latest, yun ang expectation nila para mahanap itong si Rimuru. And by that time daw, once na nakabalik na nga itong si Rimuru dito, hindi na daw threat itong si Daggerwell sa kanila. Kaya pwede niya na daw itong i-release. Nagulat naman itong si Daggerwell dito kasi hindi niya in-expect na papakawalan pa pala siya nitong si Veldora kasi may tiwala ito sa may kakayanan nitong si Rimuru. Pero konting disrespect daw yun sa kanya at tinanong niya na lang itong si Veldora patungkol sa isang bagay, kung aware daw ba talaga itong si Veldora sa may situation nitong kanilang country kasi sa current state daw nitong country nila napaka-limited na ng kanilang water supply at in a few hundred years daw magra-run out na itong kanilang supply nito kaya magiging uninhabitable daw itong Darmagenia even for the giants. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.